Lira, dumudugo. Nasugatan ka. Wala to. Gas-gas lang. Hindi naman malala. Ano to? Imposible. Ang bilis namang gumaling ng sugat mo. Parang walang nangyari Ang OA mo naman. Wala namang kasing sugat. Namali ka lang ng tingin mo. Huwag mo nang intindihin to. Hindi ako nagkamali nang nakita ko, Lira. Kitang-kita kong nasugatan ka. Mon, pagod ako. Kailangan ko nang umuwi. Sige. Ihatid na kita. Delikado maglakad mag-isa. Huwag na. Kaya ko na. Bukas na lang tayo mag-usap. Mabilis na tumalikod si Lira. Ni hindi man lang ako nilingon at iniwan niya akong nagtataka. Sa gabing yun ay mas lumalim ang hiwaga kaysa sa sagot. Hello, Kaelyas. Mon, kumusta na ang assignment mo? Hindi yan para sa pangarap Kailangan gumalaw ka na. Nag-aaralan ko pa ang mga galaw, Kaelyas. Hindi pwedeng bara-bara. Malaki ang pangalan ng target. Tama, pero hindi pwedeng puro aral lang. Kailangan mo makipagkita kay Don Marcelo mismo para mapalapit ka sa kanya. Para mas madali kang makakilos. Kay Don Marcelo agad? Di ba masyadong delikado? Lahat delikado. Pero ito lang ang paraan. Kapag nakuha mo na ang loob niya, mabilis mo nang magagawa ang plano. Huwag mo nang palampasin ang tiyempo. Pagkababa ng tawag ay gising na gising ako. Isang maling galaw ay katapusan ko na. Pero kung makakalapit ako kay Don Marcelo, baka ito na ang simula ng lahat. Kinabukasan ay nagpunta ako sa hasyenda ni Don Marcelo. Malaki, luma at parang hindi nasisikatan ng araw. Nakakikilabot ang paligid, pero kailangan kong magpanggap na wala akong nararamdamang kakaiba. Magandang araw po, Don Marcelo. Ako po si Mon, yung nag-email po sa inyo na appointment ngayong araw. Ikaw pala si Mon. Nakita ko nga sa profile mo. Marami kang alam sa negosyo. Siya nga po. Ikinararangal ko po na makaharap kayo. Ang dami ko na pong narinig na magandang bagay tungkol sa inyo. Maganda ba? Sa negosyo, yan ang gusto kong marinig. Don, may pasalubong po ako sa inyo. Isang bote po ng alak na imported. Sabi nila, mahirap na raw na makahanap ng ganito rito. Alak? Paborito ko yan. Aba, hindi pa tayo masyadong nag-uusap Alam mo na kaagad ang kahinaan ko. Swerte lang po, Don. Alam kong masarap pag-usapan ng negosyo, kasabay po ng tagay. Ayos ka, Mon. Gusto kita. Alam mo, bihira na ako may makainuman na hindi puro politika o pera ang usapan. Mas magaan po ang kwentuhan pag may alak. Basta kayo, lagi ako may baon. Unti-unting namumula si Don Marcelo. Nalasing agad at sa bawat tagay niya ay mas lalo kong nakikita kung gaano siya kalambot pagdating sa kahinaan niya. At doon nagsimula ang paglapit ko sa kanya. Lasing na si Don Marcelo.
Tamang oras na. Tumawag ako ng katulong para ipasok siya sa silid. Pagkahiga ay sinabihan ko ang katulong na iwan kaming dalawa. Maging ang mga bodyguard ng Don ay walang kamalay-malay na magpapaiwan ako sa loob ng kwartong yon. Pasensya na, Don. Trabaho lang. Wag! Lira, anong... At doon ko nakita ang hindi ko inaasahang makita. Si Don Marcelo ay biglang bumangon at sa harap ko mismo nagbago siya ng anyo. Ikaw! Traidor! Anak ng... Tama na, Papa! Wag! Wag mo siyang sasaktan! Hindi ako makakilos. Para akong laruan na pinagtatapon ng dambuhala. Wala akong laban. Pinapasok kita sa bahay ko! Ganito bang gagawin mo sa akin? Akala ko tao ka! Hayop ka pala! Papa, tama na pakiusap! Anak! Niloko tayo ng tao ito! Wawasakin ko siya! Sa sobrang bilis ng pangyayari, ay hindi ko alam kung paano ako makakaligtas. Ang sigaw ni Lira, ang luha niya, yun lang ang pumipigil sa akin na mawalan ng malay. Mahal ko siya! Pakiusap! Wag mo siyang papatayin! At doon ko lang lubos na naunawaan, hindi ordinaryo ang pamilyang pinasok ko. Ang assignment ko ay mas malalim pa pala kaysa sa bala at baril. At doon ko din napag-alaman na ang babaeng minamahal ko ay anak ni Don Marcelo. At maaaring isa rin siya sa lahi nitong aswang. Naririnig ko ang pagtangis ni Lira. Kahit sugatan ay pinilit kong lumaban. Pero bawat suntok at bawat sipa ko ay parang wala lang sa aswang na si Don Marcelo. Mahina ka! Wala kang laban sa katulad ko! Tama na, Papa! Pakiusap! Dinig ko ang iyak ni Lira habang lumalabo ang paningin ko. Nakatutok na sa akin ang matatalas na kuko ni Don Marcelo at tatapusin niya na ako. Tama na, Marcelo! Kayas! Ikaw! Bakit may dala kang mutya? Hindi lahat ng tao ay kaya mong lamangan. Marcelo, hindi ngayon! Nakita ko sa kamay ni Ka Elias isang mutya na kumikislap ng asul. Sa tuwing ibinubuga niya iyon ay napapaatras si Don Marcelo. Hindi mo ko mapatutumba! Ako ang hari dito! Hindi ako nagkamali ng hinala, Marcelo. Panahon na para matapos ang kasamaan mo! Hindi ako mawawala ng ganito! Papa! Lira! At doon, naglaho si Don Marcelo. Parang abo na ikinalat ng hangin.
Naglaho si Don Marcelo at sa katahimikan ng silid ay lumapit si Ka Elias para tulungan akong makatayo. Pero bago kami umalis ay hinarap ko muna si Lira. Lira, matawad. Hindi ko sinabi agad kung bakit ako nandito. Hindi, Mon. Ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi ko nasabi ang totoo tungkol sa amin. Tungkol sa dugo namin. Anong ibig mo sabihin? May lahi kaming aswang. Pero, hindi pa ganap ang pagpasa ng dugo sa akin. Pinipilit kong lumayo. Pinipilit kong magbago. Kaya inilihim ko rin sa'yo ang mga pagkatao ko. At pilit na umiwas sa mga pagkakataong marami kang naging katanungan. Natatakot akong mawala ka, Mon. Ramdam ko ang bigat ng tinig ni Lira. Wala na siyang tinatago. Masakit. Masakit na nawala si Papa. Pero tanggap ko na. Tapos na siya sa daang pinili niya. Ako naman, gusto ko ng bagong yugto. Kasama ka, Mon. Kung tatanggapin mo pa ako. Hindi ko alam ang kinabukasan, Lira. Pero isang bagay ang sigurado, hindi kita iiwan. Salamat, Mon. Marahang hinalikan ko si Lira. Kasunod ang mahigpit na yakap. Baka nakakalimutan yung may tao pa rito. Baka magtampo na ako. Kailas, ano nga palang ginagawa mo rito? Akala ko nasa Manila ka. Kung wala ako, baka ginawa ka ng hapunan ni Marcelo. May nakarating sa akin. May lahing aswang siya. Alam mo naman, may takdang oras para tapusin ang assignment. Pero lagpas na. Wala akong tawag na natatanggap mula sa'yo. Kaya nagmadali na akong pumunta. Kaya pala. Nasa Batangas na rin ako ng ilang araw. Naghahanda. Kasi alam ko hindi magiging simple ang laban. Mabuti na lang at narito ako. Dahil hindi ako nagkamali sa aking hinala. Salamat ka, Elias. Kung wala ka, baka tapos na ako. Tama ka dyan. At baka ngayon, aswang ka na rin. Salamat din po ka, Elias. At sa gitna ng lahat ng nangyari, kahit may sugat at lungkot, ay may natira pa ring tawa. At sa gitna ng tawa, ay may bagong simula. Tara na, bumalik na tayo sa Maynila. Marami pa akong aasikasuhin. Oo, tara na. At nang makapagsimula ng bagong buhay. Lumabas kami ng mansyon. Nakasalubong ang mga titig ng mga tauhan ng Don. Wala silang kaide-ideya sa nangyari sa kabila ng mga naging ingay. Si Lira ang naging proteksyon namin upang maayos kaming makalabas ng mansyon. Hindi kami ginalaw ng mga tauhan ng ama niya hanggang sa tuluyan na kaming makaalis. Pagbalik namin sa Maynila ay maayos kong kinausap ang pinaka-head boss. Dahil napatay na si Don Marcelo, ay pumayag siyang magretiro ako. Agad kaming nagpakasal ni Lira at biniyayaan ng kambal na anak. Nabuhay kami ng masaya at matiwasay. Kalaunan
ay nagretiro rin si Ka Elias at umuwi siya sa probinsya. Sa kasalukuyan ay may negosyo kami ni Lira at namuhay ng simple at normal. Natutunan kong ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o kayamanan, kundi sa katahimikan at kasiyahan ng pamilya. Sa pagtatapos ng laban, ang pinakamahalaga ay matutong pahalagahan ang payapang buhay at ang mga taong karamay mo sa hirap at ginhawa. Hanggang dito na lamang. Dalangin kong manatiling gabay ang ating mga karanasan tungo sa mas makabuluhang bukas. Lubos na gumagalang, Mon. Lagim FM. Lagim FM.